my beloved Boss Mike Severa. Oh, eto na. Mima, kamatulog, gumising ka. Himayin natin to mga kababayan, ha? So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. Pinag-isipan ko pa talaga kung i-reveal ko to. Pero I think kailangan nyo tong malaman. So, ito na nga po guys. I-reveal natin yung pinaka-darkest secret ni Maharlika. Mga boss ha, pakinggan nyo yung mga itsura. Ulitin ko, etong issue na to, narinig ko na to sa kumpulan. Pero meron lang akong medyo hindi tumutugma ng very, very light. Oo, konti lang ha. Sige, pasok, Miba. Na ginawa niya sa kanyang asawang Amerikanong itim. Yan na nga yun, ha. Oh. So ito na nga po guys, sa totoo lang ha, malaking pasabog to. Kasi nagmamalinis si Maharlika dito sa social media, 'di ba? Pero sa gitna at sa likod, harap, tagilid ng kanyang pagmamalinis, putang ina. Meron siyang ginawang kasalanan na hindi ko alam kung ngayon nabigyan na ng hustisya. Di ba? Ganun naman lagi yung mga mapagmalinis. Di ba kayo nauturin ni Norman Mangusin? Sino si Norman Mangusin, Boss Mike? Si Norman Mangusin, hindi mo na inabot. Si Norman Mangusin, pangit, na nagpapanggap na Marcos, mukhang kabayo. Naloko na. Di ba pinaniwalaan nyo yun? Pinaniwalaan nyo yun, yung Norman Mangusin, yung nagpanggap na, na Marcos daw. Anong ginawa namin? Kami, nila Coach Jarrett, ni Takero, ni Tatay Boy, marami pang iba. Kasama na ako doon. Anong ginawa namin? Binusisi namin yan. Nilabas namin lahat ng mga baho niyang inang-inang yan. Diba? Bakit? Kasi ang dami ring naloloko Papanggap na maayos, nagpapanggap na matulungin, nagpapanggap na santo. Tapos, napakarami palang kaso. Walang pagkakaiba kay Maharlika. Yung mga mapagpanggap, pasok. Hindi po gawain ng mga Pilipino. Diyos ko po. Guys, tataas yung balahibo nyo dito. Ganito po kasama si Maharlika. Anyway, itong revelation natin na to, actually, I have a photocopy. Yan guys. Meron tayong photocopy ng autopsy ng kanyang asawa. Naku po! Maharlika! Naloko na. Eto na nga. Naku. Kilala nyo naman si Mima, matapang din yan. Walang inuurungan yan. Diba? Walang inuurungan yan si, Mima. Kung si Maharlika lang, laban-laban yan. Pasok, Mima. Meron tayong photocopy, hindi po ako nagsisinungaling. Ayan, hindi nagsisinungaling. Ay, nako, yan na nga. Yan na nga, sinasabi ko. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Oo, ha? Kasi meron pong nag-send sa akin na unanimous ang pangalan. Okay, ikwento ko muna sa inyo guys, bago natin i-reveal yung nakasulat sa papel na yan. Kung ano nga ba yung mga nangyari. May nag-email sa akin, hindi ko din alam kung paano niya nakuha yung email ko. Yan yung paglilinaw ko sa inyo. Maybe sa aking social media, pero in-email niya nga ako. Nakalagay sa spam message. Yung spam message na email sa akin, noong November 3 pa po, eksaktong petsa. November 3 ako binigyan ng email noon. Tagal na yan, Mima. Bakit ngayon mo lang nalaman? Di ka nag-check ng email mo? Sige, tuloy. Pero hindi ko binasa. Hindi ko naman kasi nakita kasi nasa spam. Mima, ang tanong, chinek mo sana kung may 2 butas. Kasi kung walang butas yan, peke yan. Diba? Hindi papasakay bato yan. Hindi papasakay bato pag walang butas, Mima. Diba? Basta walang 2 butas, wala yan. Sabi ni ano yan? Ayan na, may mga basher na, mga bayar. Gusto, sampalin kita ng pera ko
Lumapit-lapit ka sa akin. Oh. Kapag natural email lang yan, magpa-pop up, 'di ba, sa Gmail mo. Kaso hindi nasa spam siya. Tapos ang pangalan ng email, Unanimous. So ngayon nga po guys, dahil nga mayroon akong hinahanap na email, syempre hindi pa sa akin nag-email yung sa yung sa silver play button ko, kala ko darating na, hindi pa pala. Uy, sana all may silver play button. So mag-unboxing tayo guys ng ating silver play button. So hinahanap ko yung email ng UPS sa akin kung kailan nga yung dating yung tracking. Tapos guys, hindi ko inaasahan tong pangyayaring to. Binuksan ko yung spam. Tapos ito yung tumambad sa akin. Alam nyo ba guys, itong si Maharlika ay graduate pala ng nursing. Talaga, Mima? Parang hindi na mahalatang graduate. Diba? Talaga? Baka mamaya niloloko ka lang yung mga na yan, nag-i-email sa'yo. Baka mamaya trap yan, tulad ng sinabi ni Banat Bay. Si Maharlika, graduate pala ng nursing dito sa Pilipinas. Nagtrabaho itong si Maharlika according dito sa email. Tapos may mga picture na sinend sa akin. Yung Unanimous Messenger na to, 'di ba? Itong Unanimous lover natin, hindi ko alam kung bakit niya nga sa akin sinend Itong si Maharlika, graduate pala ng nursing sa bansang Pilipinas. Taong year 2007 or 2010 kasi may nakalagay doon. Mima, parang masyado yatang na yun, late na yun ang tanda na nun Mima, ang tanda na ni Maharlika. Senior citizen na yun, Mima. Oo, pasok. 2007 na 2010. Babasahin ko na lang sa inyo mamaya or papakita ko kung this is the time, kailangan natin i-reveal natin. Okay. Noong taong 2007 or 2010, si Maharlika lumipad ng ibang bansa. Nagtrabaho siya bilang caregiver, domestic helper. Wala namang masama guys, kung mag-domestic helper ka, kahit ikaw ay graduate ng nursing, tapos pagdating mo doon, taga-alaga ka ng matanda, there's nothing wrong with that. Kasi marangal yung trabaho na yun. Oo naman, walang masama doon. Oo, tama yun. Ang problema dito guys, gustong maging US citizen itong si Maharlika. So ngayon, yung inaalagaan niyang 57 years old. Oy, dali lang, Mima. Siyempre, pangarap yan, noong mga panahon na yan, pangarap talaga ng mga Pilipino yan, di ba? Ang Amerika. Di ba? Ang problema dito guys, gustong maging US citizen itong si Maharlika. So ngayon, yung inaalagaan niyang 57 years old na matanda, nanligaw sa kanya. Nanligaw kay Maharlika. And then eventually, nagpakasal sila. So that's why meron siyang tawag dito, US citizen. Yan. Nagkaroon ng syempre, automatic magiging US citizen. Tama ba? Di ba, gano'n naman talaga yun, pag nagpakasal ka na sa American citizen, magiging US citizen ka na. Ginagawa yan ng marami, di ba? Teka muna, Mima, sino yan? Parang iba na naman yan. Kasi yung chinika sa akin, nagkakaedad na ng 70 plus, Mima. So, ibig sabihin, dalawa yan? Ganun ba kalantod si Maharlika? Basta may pera. So, mga kababayan, i-ano nyo kasi yung na sagap kong balita, na chismis. Ito, chismis. Sinasabi ko, chismis. Si Maharlika, meron daw yang ginawa, inasawa, na edad 70 plus. Sino nauna, Mima? Yaan ba o yung nagchika sa akin na 70 plus ang inasawa? Sa haba-haba na ng panahon ni Maharlika sa social media, meron na ba kayong nakita na ipinakilala na kasama man lang sa mga litrato na asawa si Maharlika? Kahit jowa lang, kahit jowa. Maharlika, sumagot ka rito sa aligasyon na to. Kasi Maharlika, kung ganon at pumapatol ka sa 70 plus, maliban dun sa sa governor na totoong nagmamahalan kasi pinakita nila sa madlang people, magkaiba yon.
Eh, ikaw hindi mo na ipapakita eh. Di ba? Si Maharlika hindi niya na ipapakita yung jowa niya. Maharlika, mukha ka talagang pera. Naloko na. Kaya hindi malayong natukso ka sa malaking halaga para siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Naloko na. Gets nyo? Naloko na. Gets nyo yung logic, mga kababayan? Hindi ko alam kung ano yun kasi di pa naman ako nakapunta ng ibang bansa. According lang po sa unanimous messenger na nag-message sa akin. So yung mga picture na sinend niya sa akin, pinrint out ko. Nandito nga guys, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Nandito pinrint out ko. Nandito, mahaba, makapal ito. Pag inisa-isa natin to, hindi ko pa to hindi ko pa nakita lahat ng picture na to. Pero yung autopsy lang po, bago tayo pumunta sa autopsy, ito yung nangyari. Yung asawa niya, nagkaroon sila, hindi daw talaga kasi according to sa unanimous lovers na nag-send sa atin. Ano yung lovers? Naloko na. Unanimous lovers? Ano? Jowa mo ba yan, Mima? Naloko na. Nagkaroon ng anak, itong si Maharlika. Kasi nung lumipad siya doon sa ibang bansa bilang domestic helper, bata-bata pa naman itong si Maharlika. So, najuntis ang lola nyo. So, nung najuntis ang lola nyo, and tapos niya nang makuha yung mission niya eh. Kaya gusto din atang humanap ng Unanimous nga. Oo, hindi nagpapakilala, walang pagkakakilala kundi yun lang email niya, ganun matigas na hotdog at hindi na malamtay na hotdog itong si Maharlika. Naloko na. Ano nga hotdog? Pagka ba matanda na, naghahanap pa ng matigas na hotdog? Naloko na. Di ba pwedeng na lang? Companionship? Naloko na. Hotdog talaga, oh. Alam niyo kung ano ginawa niya sa kanyang asawa? Ano? Nilason niya. Nakalagay dito sa Halak ka! Naloko na. Napakawalang yamo, Maharlika, kung totoo to. Mahirap palang kasama si Maharlika, lalasunin ka. Naloko na. autopsy. Nilason niya ang kanyang asawa. At ito yung malala dito, guys, kasi siya yung nag-aalaga sa kanyang asawa, 'di ba? Inaalagaan niya itong kanyang asawa. Ito yung mas nakakaiyak dito, yung masaklap dito. Hindi man lang nabigyan ng hustisya itong pagkategi ng kanyang asawa. Alam niyo kung bakit hindi nabigyan ng hustisya, guys? Kasi actually nireklamo itong si Maharlika ng tawag dito, ng pamilya ng lalaki. Pero dahil nga meron silang anak, at 4 years old pa lang during that time, kasi diba, 57, itong matanda, namatay, mga 60, 61, 62, basta ganon. Parang iba yan, ha? Iba pa yan, Mima? Iba pa yan? Kasi ang alam ko, Mima, yung Ginusawa, 70 mahigit. Mahigit 70. After 4 years nga po, guys, compute nyo na lang, nategi nga itong asawa at lumabas sa autopsy na nilason. So, sino pa ba yung maglalason doon? Wala, may autopsy. Mima, ilabas mo na yan! Mima! Mima, kung nanonood ka, ilabas mo na yung autopsy na yan! Oo, para mawindang. Oo, ang sanlibutan, no? Ang sanlibutan ni Kibuloy. Oo, naku, Diyos ko. Si Maharlika kasi siya lang naman yung nag-aalaga doon eh. At saka nurse. May pinag-aralan itong si Maharlika. Tama yun, ha? Nurse. May Siyempre, alam niya kung paano, diba? Maging safe kapag katenigegi bambam niya. Kung totoo to, ha? Siyempre, alam niya yung mga style, kung paano. Sige, tuloy mo! Diba, inamils ka, nanggigigil ako sa'yo, hindi gawain ng Pilipino yung ganun. Diba? Tapos yung pangalawa niyang asawa ngayon, ewan ko kung sila pa, kasi according lang din dito sa unanimous na to, pinipirahan niya. Kasi sandamakmak pala yung nakapatong na kaso sa kanya ngayon. Ala! Naloko na. So going back dito sa kanyang first na asawa, kinasuhan siya ng pamilya. Anong first na asawa? Kaya pala dinidikit-dikitan mo ng bahagya si Coach Jared. So going back dito sa kanyang first na asawa, kinasuhan siya
ng pamilya ng lalaki, ng Black American. Pero alam ko mga boss eto totoo ito, walang pagsisinungaling. Sa isang umpukan, meron talagang kwentuhan na itong si Maharlika ay merong inasawa na 70 plus. 70 plus, oo, ha? Maharlika, ang tibay din ng dibdib mo, ha? Okay lang din kung nagmamahalan talaga. Marami naman talaga nangyayaring ganyan eh. Tulad nga dyan, ito ipakita mo nga Boss Mike. Ikinasal si Batangas Governor Hermelando Mandanas sa abogadong si Angelica Chua na halos 50 taong mas bata sa kanya. You may now case Kita nyo? Ay, naku! 50 taon, pwede pala yun. Kaya lang, eto, lathala sa buong mundo. Tanong nyo nga kay Maharlika. Maharlika, pakita ka nga ng asawa mo. Diba? Angelica, your wife. Oy! Sana lakihan natin! Lakihan nyo! Lakihan! Maharlika, meron ka bang ganito? Ang sarap-sarap! Ganyan dapat Maharlika. Pinapakita mo yung ganito. Diba? Inaos ang kasalan sa Basilica of the Immaculate Conception sa Batangas. Ay, grabe! Grabe! Palakpakan talaga! Naloko na. Maharlika, dapat ganito pinapakita mo yung para legal, di ba? Para hindi mag-isip, di ba? Ngayon, napapaisip kami, Maharlika eh. Talaga bang pera-pera ka lang? Alang dito, hindi itinuloy yung kaso kasi meron silang anak. Meron silang anak na na lalaki. So yung kulay ng lalaki kayo manggi. Hindi naman Alam ko naman na kulay pula. Naloko na. May maalangan naman ng kulay pula. Siyempre kayo manggi. Maitim. Maitim din naman si Maharlika. Naloko. Oo, baka naka-filter yung picture na nasa sayo. totally black, hindi din totally white. Parang kutis Pilipino. Kutis Pilipino nga kasi black and white. Eh, ano pa bang labas nun? Eh, di moreno. Siyempre, moreno yun kapag pinilter mo. Pero kapag pinaghalo mo yung maitim, maitim si Maharlika, ha? Oo, mga kababayan sa personal, maitim. Wala tayong problema sa maitim. Okay, pasok. So, itong kanilang anak na lalaki, hindi pa din nasasagot yung mga tanong na tinatanong ng anak niyang lalaki sa kanya kung nasaan yung tatay. At hindi ko din alam kung nasa poder pa ni Maharlika or nag-asawa na. Ayun nga ang tanong din namin eh. Maharlika, may asawa ka ba talaga? Nag-asawa ka ba talaga? At ilan yung inasawa mo? Naloko Diba? Kasi hanggang doon lang naman yung kwento sa akin ng ng unanimous lovers natin. So totoo lang guys, wala akong balak halukayin itong buhay ni Maharlika. Pero nandito sa papel na to. Ipapakita ko sa inyo soon. Siguro this is not the right time para i-review. Ay, nako, wag mo na. Tama yung ginawa mo, Mima. Kumonsulta ka muna sa abogado. Baka mamaya trap yan. Mamaya yung nagpadala sa yung yan baka mamaya alam mo na pangsunog sa atin yan, di ba? Mas maganda nang natin suriin mo muna. Nako ha. Maharlika, please juwain mo na si Digong. Bagay. Di natin alam, di ba? Di natin alam, di ba? Malditang lola. Di natin alam. Pasok. Reveal ko muna yung autopsy ng kanyang asawa. Kasi nakalagay din doon kung ano yung pangalan ng kanyang first na asawa. Kung ilalabas ni Mima yung autopsy. Abangan nyo to kay Mima, ha? Abangan This is not the right time para i-reveal ko muna yung autopsy ng kanyang asawa. Kasi nakalagay din doon kung ano yung pangalan ng kanyang first na asawa. Kung kailan namatay. Anong hospital. Ay, detalyado! Naloko na. Mima, detalyado. Grabe ka, ha? Iba ka talaga, Mima. Naloko na. Pero kung sa akin mo ibibigay yan, lalabas ko yan, Mima. Oo, lalabas ko yan. Oo. Naloko na. Diba? Kasi, may pambayad tayong abogado.
May pambaya. Mima, yung itsura mo. Grabe. Oh. Ano yung gamot na ginamit para itegi itong kanyang asawa? Hala, nandoon. Saan, Mima? Sa autopsy report? Naloko na. Grabe. Pero guys, yung pinaka-overall concept lang natin dito, yung pinaka-main objective lang natin dito sa sinasabi natin ngayon is putang ina ka, bakit mo ginawa Mima, huwag kang magmumura. Hindi natin ugali yan. Oh, siguro dahil galit na rin ni Mima, no? Sa nabasa niya, nakita niya, hindi niyo na masisisi. yun? Tapos ngayon, nagmamalinis ka. Diba? So, sobrang linis mo, hayop ka, ikaw pala tong meron sa damakmak na baho na itinatago. Hindi ka ba nahihiya nun? Ha? Hindi ka nahihiya nun. Ako pala mukha. Well, kung gusto niya akong kasuhan, dahil kung sa paningin niya, paninirang puri, yan, harapin ko. Yun! Naloko na. Lakas pala loob eh! Lakas ng loob ni Mima eh! Di bale, pag nakasuhan ka, oo, magdo-donate ako agad. Sige, pasok! Haharapin ko guys, hindi ko aatrasan yan, haharapin ko itong kaso kung kakasuhan niya man ako. Hindi ko yan aatrasan. Correct! Kahit saan korte kami magkita, papalag ako. Yun! Paano pag sa Amerika? Mima! Naloko na. Paano pag sa Amerika? Sabihin mo wala kang visa, hindi ka pwede doon. Naloko. Kasi yan naman yung sinabi sa akin ng unanimous lovers na nag-email sa atin noong November 3 pa. Ang ina ka, Maharlika, pati ba naman, tas guys, meron nakita sa autopsy na Mima, ang ano magmura eh, no? Ang lutong eh. kinukurot. Yung bakas ng kuko, yung parang bakas ng pambubugbog, syempre, di ba, ugod-ugod na yung tao. Hindi ko nga alam kung paano sila nagjarjaran eh. Anong jarjaran? Paano daw nagjarjaran? Alam niyo yung jarjaran? Naloko na. Si Mima. Ugod-ugod na yung tao. Hindi ko nga alam kung paano sila nagjarjaran eh. Hoy, alam niyo ba yung jarjaran? Paki-comment nga. Naloko na. Jarjaran? Pero kasi matanda na. Or baka pwedeng nagpa-IBF. Basta yung kumukuha na lang cells sa matanda at kukuha ng cells dito sa babae. Pwedeng ganon. Pero yun lang yung nalalaman ko, nagkaanak, itong si Maharlika dito sa isang Black American. Diba? Kaya siya nakakuha ng ng citizen Alam niyo, natatawa ako sa mga comment nyo. Naloko na. visa. Alam nyo guys, nalulungkot ako nung nakita ko tong balitang to kasi yung mga gatong balita, hindi na to sinasa publiko. Oo nga. Pero guys, syempre, di ba masyado nang nagmamalinis itong si Maharlika to, dapat akala mo wala siyang bahid ng kasalanan. Oh, yun naman pala. Hindi ayaw niya nang ilabas. Dapat nga naman, hindi mo na inilabas yung Hindi naman ata pwede yun. Ngayon, itong nakita kong katarantaduhan na ginawa niya, isa lang yung masasabi ko, dapat kasuhan to eh. Dapat magkaroon ng action yung pamilya. Huwag kayong titigil. Di ba kahit may anak sila, hindi pwede na hayaan nyo lang kasi although sabihin na lang natin na matanda na and baka time niya na, pero hindi ito pwede nakalagay sa autopsy. Oo nga. Oh, yung pamilya. Naku eh. Pagka mali. Di ba? Naloko na. Hustisya. Hindi demokrasya. Oo. Pasok. Oo. Nakalagay sa autopsy guys na yung Diyosawa niya ay nilason. Ano? Nilason paulit-ulit. Naloko na. Nilason daw. Tapos guys, siguro sa susunod na content natin, sasabihin natin kung ano yung gamot na ginamit. Kasi magugulat din kayo guys. So isa-isahin natin to para malaman. Pero Yan. Gusto ko yan. Naloko na. Mima, siguraduhin mo daw na may puncher yan. May butas ng puncher yan, ha? Oo, ha? Oo. Manawagan tayo kay Mima. Oo. Mima, ilabas mo ang autopsy! Diba? Kasi pag mga picture lang yan, pwedeng edited yan eh. Yung autopsy report, ilabas mo!
Muli, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Opo, mamaya i-schedule na nung ating admin. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Severa